Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kabayaran? Ang kabayaran ay katumbas ng mga bagay na iyong nagawa. Bigyan ko kayo ng example. Anong mararamdaman mo kapag hindi ibinigay sa iyo yung sweldo o kabayaran na iyong pinagtrabahuhan? Yung iba sa atin malulungkot, madi-discourage, and maybe some of us tayo ay maiinis. Bakit? Kasi 'di ba dapat lang naibigay ang isang kabayaran o sweldo na atin pong pinagpaguran. Alam mo, spiritually, someday tatanggap din tayo ng kabayaran mula sa Diyos ayon sa ating pamumuhay. Kasalanan. Ano ang naiisip mo kapag sinasabi o nababanggit ang salitang kasalanan? Ang kasalanan ay anumang uri ng paglabag sa kalooban, utos o pamantayan ng Diyos. Sa Bible, ito ay tumutukoy sa pagsuway sa kautosan ng Diyos at sa pagkakaroon ng puso, salita o gawa na taliwas sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Alam mo ba na ang kasalanan ang nagpahiwalay at nagpalayo sa tao at sa Diyos? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanungin kita ngayon, kaibigan, ano ang naiisip mo kapag sinasabi yung salitang kamatayan? Alam mo ba na ang kamatayan ay isang pagkakawalay o paghihiwalay? Kapag tayo po ay namatay, ang kaluluwa natin ay hihiwalay sa ating katawan. At kapag pinili ng tao na talikuran, i-reject ang Diyos, habang siya ay nabubuhay, ang pagkakawalay na ito ay magresulta sa panghabang buhay na paghihirap at tuluyang pagkahiwalay sa Diyos sa impyerno. Hindi lang siya mawawalay sa Diyos ngayon, kundi habang buhay o yung tinatawag nating magpakailanman. Ngunit, itong salitang ito ay napakahalaga dahil ito ay nagpapakita ng pag-asa sa ating lahat. Lahat po ng mga napag-usapan natin kanina ay mga bad news. Ngunit meron pong good news ang ating pong Panginoon Diyos. Ang mga sumusunod o ang mga susunod na pag-uusapan natin ay kabaliktaran ng mga napag-usapan natin kanina. Kaloob. Ano ang pagkakaiba ng kabayaran at saka ng kaloob? Kanina nabanggit ko ang kabayaran, ito yung bagay na binibigay sa'yo kasi deserve mo ito, kagaya ng sweldo o mga bagay na iyong napagtrabahuhan. Ang kaloob naman ay ibinibigay bunga ng pagmamahal, hindi dahil sa anumang ginawa natin. Binigay sa atin itong kaloob na to o regalo dahil mahal tayo nung nagbigay. Kaya lang nakakalungkot, marami pong mga tao ngayon, ginagawa po nila para makuha yung pabor o favor ni God, gumagawa po ng mga mabubuti o gumagawa po ng mga religious activity. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo na napaka-imposibleng bayaran ang isang bagay na napagbayaran na, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, ang Diyos, ang Diyos po ang nagbigay ng kaloob. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Hindi ito mabibigay ng simbahan, hindi ito maibibigay ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo. Walang makakapagbigay ng kaloob na ito maliban lamang sa Diyos. Si God ang nagmamahal sa iyo. Buhay na walang hanggan. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng buhay na walang hanggan? Alam mo ba, ang buhay na walang hanggan ay ang maranasan ng buhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Alam mo ba na ang tunay na buhay ay ang pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Tulad ng pagkakawalay sa Diyos na nagsisimula ngayon at magpapatuloy magpakailanman, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula rin ngayon at magpapatuloy ito magpakailanman. Now, na kanino yung libreng kaloob ng Diyos? Na kay Kristo Jesus. Si Jesus ang tanging paraan upang makuha natin ang kaloob na buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ ang nag-iisa at tanging anak ng Diyos. Walang sino man ang maaring mag-alok ng kaloob na ito maliban sa tanging nagbayad nito. Binayaran ito ni Jesus Christ gamit ang kanyang buhay. Si Jesus Christ ang namatay sa krus para tubusin yung mga kasalanang nagawa mo, nagagawa mo at magagawa mo pa. Panginoon, ang kaloob ay binibigay sa sino mang tatanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon. Nagiging Panginoon si Jesus sa ating buhay kung ibibigay natin sa Kanya ang buong kontrol ng ating buhay. Nawang tanong, paano kung magiging Panginoon si Jesucristo? Kinakailangan mo ng pagsisisi at pagsuko. Ang pagsisisi ay pag-amin sa Diyos na tayo ay nagkamali at nagnanais humingi ng kapatawaran at tumalikod sa ating mga kasalanan. Habang ang pagsuko naman ay ang pagbibigay kay Kristo
meaning kay Jesus Christ, ng buong kontrol ng ating buhay at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Alam mo, 16 years ago may nag-share sa akin ito at isinuko ko ang aking buhay sa ating Panginoon. Nagsisi ako at isinuko ko ang aking buhay sa Kanya. Now, 16 years later, ako naman ang nagbabahagi ng mabuting balita na ito ng ating Panginoon Diyos. Ngayon ang tanong ko sa iyo, willing ka rin ba na pagsisihan ng iyong mga kasalanan at isuko ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesus upang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Kung yan ang desisyon mo at gusto mong i-express yung iyong pananampalataya, you need to repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ for your salvation. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus at nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at inaamin ko na ako'y nagkasala laban sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat, Jesus, sa pagkamatay mo sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. Ngayon ay nagtitiwala ako sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang libreng kaloob mo na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Simula ngayon, pinipili kong mahalin at sundin ka. Amen at Amen.